Triple hearsay lamang daw na matuturing ang sinasabing palitan na mensahe ni Pangulong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin tungkol sa umunoy kickback sa mga flood control projects. Ayon po yan kay Congressman Terry Ridon. Si Congressman Antonio Tino gustong palutangin si Bersamin para bigyang linaw ang issue. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Nanindigan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat imbestigahan at ipatawag ng Ombudsman si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Kaugnay ito ng mga nakita niyang screenshots ng palitan umano ng mensahe ni Bersamin at ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad sa mga mensahe ang umano'y pagtanggap ni Pangulong Marcos ng 8 billion pesos na kickback at may computation pa raw kung paano ito ginasta noong 2025 midterm elections. Kwento ni Tino, ang lahat ng nalalaman niya tungkol dito ay galing kay Batangas Representative Leandro Leviste. Pinakita pa raw ni Leviste ang umano'y CCTV footage ng pagpunta ni Bersamin sa bahay niya para gawin ang umano'y salaysay o video affidavit. Pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information. Bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, no? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. That was the objective. Pero aminado si Tino, hearsay o sabi-sabi lang ang lahat ng kanyang revelasyon. Pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. No? So, now, may hearsay pero may bahagi rin na may physical evidence. Pero nang matanong si Tino bakit hindi nila ito isinama sa impeachment laban sa Pangulo lalo kung direkta nitong isasangkot si PBBM, sagot ni Tino, atras abante raw si Leviste. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Leviste. No? So, everyone knows about his issues with yung kanyang solar companies, di ba, na under scrutiny ngayon ng Department of Energy. According to him, he would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas. Tingin ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa lang ang makapagpapatunay at makasasagot kung totoo nga ba ang komunikasyon at kung tumanggap nga ba ng kickbacks ang Pangulo. Wala raw iba kundi si Bersamin mismo. Unless Undersecretary Bersamin confirms the conversations, the files, it has no probative value, it has no evidentiary value. Ito po ay essentially parang propaganda lang at sabi-sabi nung pong mga nagsasalita. Ang Malacanang tumanggi ng sagutin ng mga paratang laban sa Pangulo. Nakita niyo na po ba yung communication? Sinasabi niya pong nandito na yung pera. And then Nakita niyo na po ba? Replied. Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na... So, wala pa rin po kami nakita. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.